my beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo ba, yan lang ang mga nagmamahal kay Pangulo. Eto pa, walang kasyarian. Walang pinipiling kasyarian. Chris, thank you naman, Beautiful sisters, kaya pala itong baklang Harry Roque na ito, itong butete na ito, putak ng putak sa pamahalaan natin. Dahil ayan, nabuking na siya, nagtatago siya sa bundok ng Tralala, doon sa bundok ng Benguet, na ng mga otoridad na puro mga Chekwa, mga Chinese andun nakatago. So ngayon, wag kayo mga bobo, mga inutil din kayo, nagpapaniwala kayo. So ngayon, ano pa idadahilan niya ngayon dito? Huling-huli na. Diba? Diba? Kaya lang. Kaya lang eto hindi lang naman tayo nagsasabing bobo sila. Kahit si, huwag niyong tatawaging sir. Magagalit, dapat ma'am. Kahit si ma'am, Dahil ito naman mukhang babae naman na ito. Hindi tulad nung isa na nagpatayo ng waiter. Pero mukhang konti na lang kahawig niya na si Roque. Abay gusto tawaging ma'am. Diba? Ito hindi. Mga kababayan Rocky Boa. Gaya pa more ng kwento. Diba? Ganun talaga. Gawa pa more ng paninira. Ganun. Diba? Wala silang magawa kundi gumawa ng paninira. Gumawa ng fake video, gumawa ng fake tulong, gumawa ng fake na paninira. Diba? Sige ating, bago natin ipalabas yung tatlo pang nagmamahal na talaga namang nilalabas sa social media. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. May mga social media naman kayo. Ilabas nyo yung pagmamahal nyo kay Pangulong Bongbong Marcos natin. Diba? Okay. Ayan mga beautiful sisters, kaya pala itong baklang Harry Roque na ito, itong butete na ito, putak ng putak sa pamahalaan natin. Dahil ayan, nabuking na siya, nagtatago siya sa bundok ng Tralala, doon sa bundok ng Benguet, na ng mga otoridad na puro mga Chekwa, mga Chinese andun nakatago. So ngayon, wag kayo mga bobo, mga inutil din kayo, nagpapaniwala kayo. So ngayon, ano pa idadahilan niya ngayon dito? Huling-huli na. Diba? Kaya galit na galit siya sa presidente natin dahil tutulong presidente sa mga ginagawa nilang kagaguhan. So ito lang para malaman ninyo, mahalaga ang boto ninyo. Ingatan ninyo ang boto ninyo, okay? So ngayon, karapatan din nyo magsalita. I don't think na ipaglalaban nyo pang hayop na yan. At diba? Sabi ko sa inyo, karapatan nating lahat magsalita. Ang boto ninyo. Ingatan ninyo ang boto ninyo, okay? Ingatan mo boto mo, Maring Ami. So ngayon, karapatan din nyo magsalita. I don't think na ipaglalaban nyo pang hayop na yan. At isa pa yung maharlika na yan. So kayo na ang humusga. Wala na akong masasabi pa. Harry Roque, inaantay ko sana mabulok ka sa kulungan, putang ina ka. Okay yung dulo, Crisilda Aparin ako. Diyos ko po. Kita niyo yung mga sinasabi nila? Kala niyo ba maraming mga ordinaryong mga tao na dinadaan sa social media na rin yung kanilang mga, suporta sa ating gobyerno, kay Pangulong Bongbong Marcos, ganon, James Victor Tan, Angel Virus Ram, Lexter Antinor, di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo, Okay, tuloy. Napanood nyo na yung press conference ni former President Rodrigo Duterte. Ayan. Ako po, alam niyo, hindi ko matapos yung video niya. Kasi hindi ko matanggap ng isang katulad ni former President Rodrigo Duterte ay mag-resort sa ganitong klaseng pagpapababa ng kanyang sarili. Yes, I call it that. Masyado niyang ibinaba ang sarili niya. Sanay tayong nagmumura itong dating presidente nito. Pero sa pagkakataong ito, sumusobra na po si Rodrigo Duterte. Wala po siyang galang sa ating nakaupong presidente. At nung nakita ko yung kanyang video, nalungkot man ako. Pero nawala na po yung natitirang paghanga at paggalang ko kay Rodrigo Duterte. Sa lahat ng naging former president, yung pagbaba nila sa kanilang pwesto, sila po ay nanahimik na at nasa background na lang, at kung magsalita man sila
ay kapag hiningi ng sitting president ang kanilang opinion. Dito sa presidenteng ito, iba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong former president na ang feeling niya, siya pa rin ang presidente. Kaya nga! Totoo naman yung sinabi ni Kuya Manny. Di ba? Tito Manny. Oo, Tito Manny pala, Di ba mga kababayan, totoo naman yung sinabi? Di ba? Feeling, presidente pa rin Feeling niya tauhan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya diktahan si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Zac Brown, binababoy nila sarili nila. Si Di Guzman naman, hindi mo kami maluloko, Digong. Utang yun talaga mga titilis. Puro kayo paniwala sa akin. Ang tunay na bangag ay yung aking mga anak. Si Basti, si Pulong, at si... Nasaan na yung nagsasabi ng bangag? Ang tunay palang bangag, yung anak daw, si Basti, si Pulong daw, anak ko! Pasok! Grabe! Walang paniwala sa akin. Ang tunay na bangag ay yung aking mga anak. Si Basti, si Pulong, at si Inday. Yung mga tunay na bangag, mana sa akin yan, addict na tunay na nagpebenta nil. Kaya mga putang ina nyo, didilis, magpautol pa kayo sa akin. Giatayoy. Kita nyo, no? Di ba? Ngayon, binabalik kay Digong. Ngayon, mga kababayan, ang dami nang nagpapahayag ng ito yung mga ordinaryong mga gumawa ng kanilang mga account sa TikTok, sa Facebook, para ipahayag yung kanilang nararamdaman. At pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Tulad ni Chris Ulo, di ba? Hindi natigil kaka-live. Di ba? Yun. Ngayon, mga kababayan, kita nyo, minumura sila. Tito Manny, si Di Guzman, at si Ateng, at pati! Yung mga dating mga Dilawan at Pinklawan. Okay, pasok. Sa naghahanap, asan na yung flood control? Ito, maganda to. Parehas kami ng opinion nito Shiki One. Isa ka rin ba sa naghahanap, asan na yung flood control project sa pinagmamalaki ni BBM nung SONA? Isang araw lang bumaha ng galore sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar pa. Alam niyo, naiintindihan ko kayo kasi as a Filipino, pwede kayong humingi ng accountability and transparency. Tama! Sanso Pili, Zac Brown. Sa inyo pong lahat Leonila, Genis, Wawaden, Adonis, Maldugo, at sa inyo po. Sarah Brightman, thank you naman matutubos ko na yung aso ko. Ito na, pasok. Ano yung accountability na dapat? Tama naman yun, di ba? Sabi ko nga, okay lang bumatikos. LB, Kate Anderson, okay lang bumatikos. LB Rabila, di ba? Okay lang bumatikos Ang problema pag sumusobra ka na. Sabi nga ni Pangulo, sobra na nilalamon na sila ng emosyon nila. Ano sabi niya? Grabe, nagiging demonyo na sila dahil sa mga nararamdaman nila na hindi naman dapat. Hindi nga naman natin, kung titingnan lang natin ng ganun, talagang magtataka ka, bakit hindi nakatulong sa flooding? Ang sinasabi at pinagmamalaki ni BBM, right? But then again, kailangan din natin tingnan yung facts. Yung bagyong Karina, nakakadaan lang sa Pilipinas, mas higit pa yung ulan na binuhos niya kaysa sa kay Undoy na nagpa-flood din sa Metro Manila. Kailan yung huli nating flood na gano'n, di ba? We also have, hindi kasi tayo pa pwede na puro passion lang galit. Galit lang. Emily de la Cruz, di ba? Puro galit lang, action or reaction. Memi Benit, di ba? Inis, na ganyan, na gustong maningil agad-agad. Tingnan hindi kasali si Arlene Kayumanggi na walang love life. Yan yung walang love life na masaya. Inindian ako niyan Sabi niya, pupunta sa akin Kuripot ka talagang Ilocano.
Ililibre mo lang naman ako ng Starbucks? Ha? Sa LA? Sa Pilipinas, mas higit pa yung ulan na binuhos niya kaysa sa kay Undoy na nagpa-flood din sa Metro Manila. Kailan yung huli nating flood na gano'n, di ba? We also have... Hindi nila maintindihan yon. Oo, basta ang naiintindihan na, sinabi ni Pangulo, lahat naman eh. Ha? Hindi nyo ba lahat, napapansin lahat, ginagawang issue? Issue, Ani De Leon. Issue. Tapusin muna natin. Sige. Alam mo, pag pinatapos ko to, pabor sa akin. Okay, sige. Umpisahan natin sa umpisa. Request ni Boss Ani De Leon. Okay, pasok. Isa ka rin ba sa naghahanap, asan na yung flood control project sa pinagmamalaki ni BBM nung SONA? Isang araw lang bumaha ng galore sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar pa. Alam niyo, naiintindihan ko kayo kasi as a Filipino, pwede kayong humingi ng accountability and transparency. Hindi nga naman natin, kung titingnan lang natin ng ganun, talagang magtataka ka, bakit hindi nakatulong sa flooding? Ang sinasabi at pinagmamalaki ni BBM, right? But then again, kailangan din natin tingnan yung facts. Yung bagyong Karina, nakakadaan lang sa Pilipinas, mas higit pa yung ulan na binuhos niya kaysa sa kay Undoy na nagpa-flood din sa Metro Manila. Kailan yung huli nating flood na gano'n, di ba? We also have hindi kasi tayo pa pwede. Ani De Leon, sandali! Sabi ni Matimyas, paano mo nabudol si Ma'am Jen? Sabi sa akin, Matimyas, ako ang nabudol. Mali! Paano ka nabudol? Yun ang tanungin mo sa akin. Ma'am Ani, sorry Ito kasi, si Matimyas Ako nabudol. Sige na, pasok. Na puro passion lang galit, inis, na ganyan, na gustong maningil agad-agad. Tingnan din natin kasi kung ganun talaga karami yung ulan na binuhos in 24 hours, hindi tayo magtataka na talagang binaha ulit ang Metro Manila kagaya ng Undoy, right? At pangalawa, tingnan natin tingnan nyo to. Nakita ko to sa isang post ng isang tao. Tingnan nyo naman yung dami ng basura sa atin. Look at that. Paano hindi din tayo babahain? Guys, kahit gaano kadaming flood control ang gawin ng gobyerno, kailangan bilang citizens ng Pilipinas, kailangan din natin gampanan yung kailangan nating gampanan. 'Di ba? Ano yan? Yung mga basura natin, let's learn how to segregate. Let's learn how to reuse. 'Di ba sabi nga nila, reuse, reduce, recycle. Sa mga barangay natin may MFR, Material Recovery Facilities. Mag-segregate tayo para makatulong tayo diyan sa problema natin sa basura. Kasi kung iaasa lang natin sa flood control projects pero patuloy pa rin tayong magtatapon ng kung ano-ano, saan tayo pupulutin? There's also climate change. Itong mga baha na to, hindi ito magiging mas madalang dahil sa flood control. Ang mga baha na ito ay pwedeng magpatuloy at mas dumami ang instances na magkaroon tayo because of climate change. The Philippines is an archipelago na surrounded by water. Tapos meron pang inapprove nung panahon ni whoever na reclamation dyan sa Manila Bay. Can you imagine yun? Dapat paglabas ng tubig mula Pasig River, nandyan na sa Manila Bay? No. Dahil reclaim yan at may patuloy na reclamation dyan, wala na saan palalabas ang tubig dito mula sa Manila at kalapit na bayan. Right? So please, let's do our part. Yes, if you want to hold the government accountable and ask asan na yan, go ahead, it's your right. Pero as a Filipino, kailangan din natin gawin yung atin namang part na mag-ingat na tayo sa mga basurang ginagawa, yung basura na tinatapon natin, right? Right? Nasaan na si Ani? Nawala na. Request mo to, Ani, Tama. Dati natin tong katunggali. Pero ngayon, kakampi na natin. Lagi nilang binabanat yan. Sabi ko nga, kahit na ano na lang, binabanat netong mga kabilang barberya. Itong mga DDS. DDS na sila, basura. Diba? Kahit sila bumabara Sila mismo ang bumabara, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa.